mga kabsat, ito na naman tayo kay Attorney Enzo. Ito, ano ba talaga ang totoong status ni Cayetano, mga kabsat? O, alamin naman natin, tanggal ba talaga siya na bilang presidente ng Senado? Question mark. Alamin nga natin kay Attorney, ano ba talaga status mo, Cayetano? Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Dalawang harang si Attorney. Okay, fast forward kagad. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Shout out, D-Real ka. D-Real, shout out kabsat from Ano bang status na ni Cayetano? Ano bang status na talaga niya? Siya ba ay Senate President pa o hindi na? So yan, mga kabunyog, pag-usapan natin. Ano na ba talagang status niya? Sa totoo, kung titingnan, pwedeng may tatlong pagtingin kay Cayetano kung ano na ba talaga ang status niya. Okay? Himay-himayin ko yan. Ano ang posibleng tatlong pagtingin kay Cayetano sa ngayon? Magdidepende yan kung ano ang tingin mo doon sa nangyaring session ng Senado na noong June 3, 2026. Kasi ang issue doon, may quorum ba? Pangalawa, kung may quorum, valid at lawful ba o legal ba yung naging desisyon ng nasabing session noong June 3. Alam naman natin ang nangyari noong June 3. Dati 11 lang, minorya sila Soto Lacson, yung grupo nila. Ay biglang dumating si Chis Escudero, so naging 12. Nung naging 12 sila, nag-session sila. Nag-session sila noong June 3. At sa session nila, idineklara nila, pinili muna nila na mag-preside sa kanila si Win Gatchalian. Pag-preside ni Win Gatchalian, formally, inopen niya na yung session at pagkatapos noon, ay dineklarang ang lahat ng positions ay vacant. Yun yung isang action na ginawa nila doon. Nagsalita si Tito Soto, sabi niya, I move that all positions be declared vacant. Yun, dineclare nilang lahat ng positions ay vacant. So pag sinabing lahat ng positions ay vacant, lahat yun, as in lahat. Mula Senate President pro tempore, Majority Floor Leader, yung mga chairmanships ng mga komite, lahat yun. Kaya ibig sabihin, yung unang motion na ginawa ni Soto na dineclare na ang lahat ng positions ay vacant, kasama yung Senate President doon. Kasi hindi naman sinabing, I move that all positions except that of the Senate President be declared vacant. Hindi, walang except. Lahat. At walang nagkontra doon sa motion na yon. So ibig sabihin, lahat ng positions dineclared na vacant, including the Senate President. Okay? Pagkasunod nun, nag-nominate na sila. Nag-nominate at nag-elect na ng mga papalit. Yung Senate President, hindi nila pinilapan. Walang linagay na Senate President. Bakit? Kasi walang kapangyarihan yung 12 na maglagay ng Senate President. Bakit? Kasi nakalagay sa konstitusyon, ang Senate President at ang Speaker ng House ay bubutuhan ng majority of all the members. Yan po ang nakalagay. Majority of all the members. Pag sinabi mong majority of all the members of the Senate, 24 yon. Kaya kailangan talaga 13. Kaya hindi nila na-fill upan yung Senate President. Pero bakante na ang Senate President. Kasi dineclare nilang all positions vacant. Kaya lang hindi nila napalitan ang Senate President kasi kulang sila, 12 sila. Yan mga kabunyog. Ano ang mga pinalitan nilang positions? Senate President pro tempore. Inelect nila si Win Gatchalian. Yung mga committee chairmanships, naglagay na sila. Ang sa rules, ang Blue Ribbon Committee, inelect nila si Erwin Tulfo. Ang sa Basic Education, binalik si Bam Aquino. Ang sa Health, binalik si Rista. Ang sa Agriculture, binalik si Kiko Pangilinan. So, kinumpleto na nila yung mga major committees. Yun ang ginawa nila. Kaya ibig sabihin, yan yung naging actions o decisions ng 12 na umattend sa session noong June 3. So ang tanong ngayon, may quorum ba talaga noong June 3? At kung may quorum, legal ba, lawful ba, valid, constitutional ba, yung mga naging decisions nila? Diyan may iba-ibang pananaw. Ang unang pananaw, yung kila Cayetano, yung sa magkapatid, si Pia, si Alan, sila Marcoleta, pati sila Loren Legarda na hindi naman abogada, sumasaw-saw na rin. Ano ang pananaw nila? Unconstitutional daw yung ginawa nung 12 noong June 3. As in lahat ng ginawa nila nung June 3, illegal at unconstitutional. Lahat. Bakit? Dapat daw ang quorum ay 13, hindi 12. Yun yung kanilang pinapanindigan. Dahil 12 lang ang nandun, hindi 13, anuman na pinagtibay nila o ginawa nila o pinagdesisyonan nila nung 12 nandun ay illegal. Yun ang stand ni Cayetano, sa kanila Marcoleta, sa kanila Pia, sa kanila
Loren. Kaya para kila Cayetano, siya pa rin ang Senate President, ang Blue Ribbon Committee Chair ay si Pia pa rin, at ang Senate President pro tempore ay si Loren Legarda pa rin. Kasi para sa kanila, unconstitutional, invalid, illegal yung mga ginawa noong June 3. Bakit? Walang quorum para sa kanila. Kasi dapat ang quorum ay 13. Yun ang isang pananaw. Ang isa namang pananaw, ito yung pananaw nila Gatchalian at nung bagong mayorya. Una, may quorum noong June 3. Bakit? Bakit may quorum noong June 3? Kasi ang salitang quorum, ang definition niyan sa landmark case ng Abilino versus Quinco, yan yung jurisprudence, yan yung nag-guide. Maraming decisions na o precedents sa session ng Senado na ginamit yung Abilino versus Quinco. Ibig sabihin, ilan ba dapat ang quorum? Ang quorum ay majority ng available. So pag sinabi mong available, hindi lahat ng members ng Senate. Kasi halimbawa, yung landmark case ng Abilino, 24 sila. Pero ang isa doon, nasa abroad nung time na yon, yung senator confessor, nasa abroad. Kaya ang ginawa nila, 23 lang ang available. Kasi bakit mo ibibilang sa quorum yung nasa abroad? Hindi naman yung pwedeng umattend talaga. Legal naman yung kanyang pagpunta sa abroad. Ha? So hindi majority na yan, out of 23. Mayroon pang isang example nung May 5, 2015, panahon ni Drilon, yung tatlong senador nakakulong, sila Bong Revilla yata yan, saka si Jinggoy, saka si Enrile. May 4 na nasa abroad, di 7. So ilan lang yung available? 17. Ay ang present 12. O, di kung 17 yung senador na available, may 12 na, may quorum na. So ang sinasabi doon, ang sinasabi na nila Gatchalian, yung 12 na present nung June 3 ay valid na yon, may quorum na yon. Kasi hindi mo naman i-count si Jinggoy kasi nakakulong, o di 23 na. Hindi mo rin i-count si Bato kasi wala, nagtatago, fugitive, o di 22. So ilan ang quorum? Wala yung dalawa, 22 lang ang available, o di ang 12 ay quorum. Dahil may quorum na, pwede nang mag-transact ng business. Ang hindi lang pwedeng desisyonan, yung pagpili ng Senate President kasi nakalagay talaga, majority of all the members. So, pagdating dito sa grupo nila kay Gatchalian, itong grupo ngayon ng bagong mayorya ng Senado, para sa kanila, bakante na ang lahat ng positions from Senate President, lahat. Pinalitan na nila ang lahat ng positions except ang Senate President. Kasi wala pang 13 sila, hindi nila mapapalitan. Pero dineclare na nilang bakante ang Senate President. Kaya para kila Gatchalian, kila Soto, dito sa bagong mayorya, hindi na Senate President si Cayetano kasi dineclare ng vacant. Ha? Pero wala pang kapalit kasi wala pa silang 13. O yan yung pangalawang pananaw. Walang pangalawang pananaw. Pero mayroon ding ang pananaw ay ganito. Ha? Valid yung ginawa nung June 3, may quorum yon, pero yung pag-alis ng Senate President hindi pwede yon. Kaya Senate President pa rin si Cayetano. Pero yung lahat ng decisions ng 12 valid yon except yung pagtanggal kay Cayetano. Pero hindi nila pwedeng tanggalin si Cayetano. Sino ang may pananaw na ganyan? Ang may pananaw na ganyan si Drilon. Sabi niya, Senate President pa rin si Cayetano. So anyway, yan ang medyo may ngayon, magkakaiba-ibang pananaw. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya may tatlong pananaw. Yung pananaw nila Cayetano na invalid lahat. Kasi dapat 13, hindi pwedeng 12. Ang pananaw naman nila Gatchalian, valid yung lahat ng ginawa nila. Yung pag-declare vacant ng lahat ng positions, pati Senate President, kaya hindi na Senate President si Cayetano. Yung pagpalit ng mga chairmanship, Senate President pro tempore, valid yun. Kasi may kapangyarihan silang ganun. Pero may pangatlong pananaw, yung pananaw nila Drilon, may ilang ganun ang pananaw. Valid yung lahat ng ginawa noong June 3 except si Cayetano, siya pa rin ang Senate President. Yan yung magkaiba-ibang pananaw, mga kabunyog, mga kababayan. So, alin ang tama doon? Kung titingnan, ang mas maraming nangingibabaw na pananaw, yung pananaw ng ABP, Integrated Bar of the Philippines, yung pananaw ng mga constitutionalists, saka mga retired associate justices ng Korte Suprema, ang pananaw nila, valid yung mga ginawa noong June 3 kasi may quorum. Pangalawa, may kapangyarihan talaga yung 12 na i-declare vacant lahat ng positions. Kaya ang bago na ngayon na leader ng Senado ay si Gatchalian. Pero hindi pa siya Senate President kasi dapat mag-elect ng bagong Senate President. So sa ngayon, ano ang kinikilala ng executive o ng Malacanang? Ang kinikilala nila, si Gatchalian na ang bagong leader ng Senado, hindi na si Cayetano. Pero Senate President pro tempore siya. At acting Senate President, hindi po Senate President talaga. Yan yung kinikilala ng Malacanang. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay Sorry, nakamute ako. So yun nga, sinasabi ko, mabsat, no? Yan ang mga pananaw ng mga iba't ibang mga tao dito kay Senate
President Cayetano kung Senate President. Para sa side nila, siya pa din ang Senate President. Pero sa side ng mga nila si Erwin, hindi na siya kasi nabakanti na. Nabakanti lang pero wala pang Senate President. Ang parating naman dito kay sino to, si dating Senate President, kasi nga dahil wala pang 13, wala pang bago kundi si Alan Peter pa rin. Pero syempre, valid pa rin yung ginawa nila. Kaya nako po. Yan po mga absat ang sitwasyon so far, no? Kaya abangan ang susunod na, lalo na bukas, no? Meron tayong nahagilap na sabi nga nasa 2 o 3 ang lilipat ulit. So pag 3 o 2, magiging 14 or 15. Nako, pag 15 na si Leonardo, wala nang ligtas si Lustay. Isa na lang. Convicted na yan. Isa na lang. Nako po. Especially pag nag-umpisa na yung impeachment. Nako po, mag-ibang ihip ng hangin. Diyos ko po, Rudy. O siya, second to the last topic tayo, mabsat. Countdown muna tayo. Here we go.